Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 66:12-14. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y magbibigay ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilog, at ng kaluwalhatian ng mga bansa na parang umaapaw na batis, at inyong sususuhin. Kayo'y kakalungin sa kanyang balakang at lilibangin sa kanyang mga tuhod. Gaya ng inaaliw ng kanyang ina, gayon ko aaliwin kayo. Kayo'y aaliwin sa Jerusalem. Inyong makikita at magagalak ang inyong puso. Ang inyong mga buto ay giginhawang gaya ng sariwang damo, at malalaman na ang kamay ng Panginoon ay nasa kanyang mga lingkod, at ang kanyang galit ay laban sa kanyang mga kaaway. Ang kamay ng Panginoon. Ang mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos na maging mga lingkod. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na nagnanais na maging una ay kailangang maging alipin ninyo. Kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Sa ating paglilingkod, ang kanang kamay ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay isa sa atin. Gamit ang kanyang di masusukat na kapangyarihan, tayo ay kanyang palalakasin, tutulungan at aalalayan. Ang nakikipaglaban sa atin ay mawawala ng kabuluhan at mapapahamak. Awit 66, 1-5. Magkaingay kayong may kagalakan sa Diyos buong lupa. Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Gawin ninyong maluwalhati ang pagpupuri sa kanya. Inyong sabihin sa Diyos, kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Dahil sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan, ang iyong kaaway ay pakunwaring susunod sa iyo. Sasamba sa iyo ang buong mundo, aawit sila ng papuri sa iyo, aawit ng mga papuri sa pangalan mo. Hali kayo at tingnan ang ginawa ng Diyos. Siya ay kahanga-hanga sa kanyang mga gawa sa gitna ng mga tao. Kahanga-hangang gawa ng Diyos. Tayo noon ay mga patay sa kasalanan, kaya't nasa ilalim ng sumpa. Ngunit kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos sa atin. Dahil sa kanyang mayamang awa at malaking pag-ibig, ay binuhay niya tayo at pinaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Hindi ito dahil sa ating sarili. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya na siya rin ang nagbigay mula sa kanyang salita. Ito ay hindi natin gawa, ito ay gawa ng Diyos. Galatia 6:14-16 at 18. Huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito, ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin, at ako'y sa sanlibutan. Sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. Kapayapaan at kaawa-anawa ang sumakanilang lahat na lumalakad sa alituntuning ito, at maging sa Israel ng Diyos. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang Espiritu. Amen. Kasama ni Kristo sa krus. Si Kristo mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Si Kristo ang panganay sa mga binuhay na muli. Dahil nasa kay Kristo, tayo ay naging mga bagong nilalang. Masasabi natin gaya ni Apostol Pablo,
Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Lucas 10:1-17. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng 70 at sila'y sinugong dala-dalawa na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan. Bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Nakasulat sa langit. Ang Diyos ay may aklat na kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang mga hinirang. Ito ay tinawag na aklat ng buhay o ng nabubuhay. Nakita ni Apostol Juan sa pangitain ang paghuhukom. Nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Nakita ko ang mga patay na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang mga mananampalataya na sumunod sa utos ng Panginoong Hesus na ipangaral ang Ebanghelyo ay dapat magalak dahil ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ipangaral ang Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y hahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay,
inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.